Noong una ay akala ko isa lamang itong ordinaryong away sa subway hanggang sa bumaon ang ngipin ng lalaking iyon sa leeg ng babae. Nako, lasing siguro ang lalaking ito. Itinaas ng isang binata na may headphone ang kanyang telepono at nag-focus sa pinangyarihan. Mabilis, mabilis, baka mag-viral ito. Tumayo nang nakayuko ang kanyang kasintahan para mas matingnan. Napasigaw ang batang babaeng nakagat, ngunit sa maingay na karwahe, mabilis na nawala ang ingay. Karamihan sa mga tao ay nakatingin pa rin sa kanilang mga telepono. Tanging ang mga pangyayari sa kanya ang nagsimulang gumalaw. May sakit ka ba talaga? Isang matandang babae ang humampas sa lalaking kumakagat gamit ang kanyang pitaka. Nakakagambala, lahat ay nakakagambala ngayon. Sa pagitan ng mga tao, nakita ko na ang lalaki ay nakahawak pa rin sa posisyon ng pagkagat. Nakasuot siya ng kulubot na puting kamiseta tulad ng isang ordinaryong manggagawa sa opisina, ngunit ang kanyang mga mata ay may dilat na mga mag-aaral, ang puti ng kanyang mga mata ay puno ng mga pulang guhit. Parang mga mata ng isang patay na isda. Bilisan mo, ihiwalay mo siya. Sa wakas, isang matipunong lalaki ang sumugod, sinusubukang hilahin ang lalaking kumakagat. Nang mahawakan na ng kanyang kamay ang balikat ng lalaking nakasuot ng puting kamiseta, naganap ang mutasayon. Biglang tumigil sa pagpupumiglas ang nakagat na batang babae. Nagsimulang manginig ng matindi ang kanyang katawan. Ang kanyang mga paa at kamay ay pumihit sa hindi natural na mga anggulo. Nakakapangilabot ang tunog ng mga butong nagkikiskisan. Anong problema niya? Nagsimulang manginig ang binata na nagfi-film. Tumigil ang mga kumbulsyon ng batang babae, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay kasing patay ng sa lalaki. Nang sumunod na segundo ay sumugod siya patungo sa pinakamalapit na matandang babae. Sumabog ang karwahe. Takbo, buksan mo ang pinto. Palabasin mo ako. Dumagsa ang mga tao sa magkabilang panig na parang rumaragas ang baha. Nadaplisan ako sa pinto, halos mabali ang aking mga tadyang. Ang batang mag-asawa ay tinangay na ng agos. May narinig na sigaw ng batang babae sa kung saan at biglang naputol. Natatakpan ng mga bakas ng kamay at mantsa ang salamin. May pumipindot sa emergency button, pero patuloy na umuugong ang subway sa tunnel. Ayaw bumukas ng mga pinto. Pinilit kong ilingon ang aking ulo para makita ang sitwasyon sa loob ng kotse. Magulo. Ang dalawa ay nahawa. Hindi ko alam kung ano ang itatawag sa kanila, tatawagan ko muna silang nahawa. Pinunit nila ang mga nahulog na pasahero. Nagkalat ang dugo sa mga puting dingding ng karwahe na parang isang nakapangangilabot na modernong likhang sining. Ang pinakamasamang bahagi ay ang mga nakagat ay mabilis na nahawa muli. Tumakbo kayo sa likurang karwahe, sigaw ng isang tao. Ang mga salitang iyon ay parang isang senyales. At lahat ay nagsimulang magsiksikan patungo sa mga bagon ng tren na nagtutulakan, nagtatapak-tapakan, at sumisigaw. Isang matandang lalaki ang natamba at agad na natapakan ng 12-dosenang mga paa. Nabasag ang kanyang salamin sa pagbabasa, ang mga piraso ay nakabaon sa kanyang pisngi, ngunit walang huminto upang tulungan siya, kahit ako. Nang ibabaw ang likas na hilig sa kaligtasan. Tinangay ng agos, pumasok ako sa unang pinto. Napadpad ang mga paa ko sa isang malambot na bagay. Tumingin ako sa ibaba at nakita ang isang kulay rosas na stuffed animal sa tabi ng isang maliit na Hello Kitty backpack. Hindi ko na naisip kung nasaan ang may-ari nito. Medyo bumuti na ang pangalawang kotse, pero kumalat na ang takot na parang virus. Isang empleyado sa opisina ang umiiyak sa telepono. May nababaliw, nangangagat ng mga tao. Marami sa kanila, 110. Gusto kong iulat ito. Sa subway line 10, patungong kanluran. May umaatake sa mga pasahero. Ano? Magsalita ng mas mabagal. Mamamatay ako at sinasabi mo sa akin na magsalita ng dahan-dahan. Kinuha ko ang aking telepono. Ang baterya ay nasa 12%. Paulit-ulit na naputol ang signal. Palaging ipinapakita ng mga mensahe ni WeChat ang bilog ng pagkarga. Sa likuran namin, naririnig namin ang tunog ng mga nababasag na salamin. Hinahabol na ng mga nahawa. Patuloy na tumakbo pa atras. Patuloy kaming tumakbo. Mula sa pangalawang kotse hanggang sa pangatlo, mula sa pangatlo hanggang sa pang-apat. Sa bawat pinto, may naiwan. Palaging may mga bagong sigaw. Biglang tumunog ang loudspeaker ng subway. Mahal na mga pasahero, dahil sa hindi inaasahang sitwasyon, pansamantalang hihinto ang tren sa susunod na istasyon.
Manatiling kalmado. Manatiling kalmado. Biro lang yan. Sa wakas ay narating na natin ang huling bagon. Walang takas. Harangan ang pinto. Dali, harangan ang pinto. Isang lalaking nakasalamin ang kumuha ng malita ng isa pang lalaki at inilagay ito sa aisle, ngunit sa labas ng pintuang salamin, 7 o 8 tao ang desperadong kumakatok. Anong ginagawa mo? Naabutan na nila tayo. Nandoon ang anak ko. Isang nakapangangilabot na katahimikan ang bomb-alot sa bagon ng tren. Papasukin sila. Isang batang babae ang tumayo. Naka-ponytail siya, mapatla ang mukha, ngunit may determinadong hitsura. Mga buhay na tao sila, hindi ba? Mga halimaw na iyon. Mga kasinungalingan. Sumigaw ang lalaking may salamin na nakaharang sa pinto. Sino ang nakakaalam kung nakagat sila? Kung may isang taong nahawaan ang makapasok, lahat tayo ay mamamatay. Hindi rin natin sila maaaring hayaang mamatay. Mga pagtatalo. Kung gusto mong magligtas ng isang tao, lumabas ka at iligtas mo sila mismo. Lumakas ang sigawan, mas lalong naging mapilit ang pagkatok sa pinto. May nakita akong babae sa labas na may kalong na bata. Walang malay ang bata. Hindi ko alam kung buhay pa ba siya o patay na. Puno ng kawalan ng pag-asa ang mga mata ng babae. Naalala ko ang Hello Kitty backpack na natapakan ko. Dapat nga lang, halos hindi ko maibuka ang bibig ko nang tumitig sa akin ang batang nakasalamin. Gusto mo bang gumanap na bayani? Turo niya sa labas. Tingnan mong mabuti, may mga taong nahawaan na roon. Sa katunayan, ilang figure ang lumitaw sa dulo ng koridor, matigas ang kanilang mga galaw, at puno ng dugo ang kanilang mga damit. Mas lalong naging desperado ang mga tao sa labas. May nagsimulang umuntog ng ulo sa pinto. Iligtas mo ako, pakiusap. Ayokong mamatay. Iligtas mo ako. Ang batang lalaking nakasalamin ay nagpakawala ng malamig na tawa. Ngayon ay nagmamakaawa na sila, hindi ba? Noong tumatakbo sila kanina, bakit hindi nila hinintay ang iba? Nang sandaling iyon, biglang huminto ang babae sa labas, yumuko, at tumingin sa kanyang braso. Punatan ng manggas, na nagpapakita ng hanay ng malinaw na marka ng ngipin. Tumindi ang kanyang kawalan ng pag-asa. Kinagat nila ako. May isang tao sa karwahe na napanganga. Kita mo, nagsalita ang batang lalaki na may salamin na may bahid ng kasiyahan. Sinabihan ko silang huwag itong buksan. Tiningnan ng babae ang batang nasa kanyang mga bisig, ang mga luha ay pumapatak ng makapal. Binuhat niya ang bata at inihampas sa pintuang salamin. Iligtas mo siya, pakiusap. Iligtas mo ang anak ko. Kinagat din nila sila. Nagising ang bata at sumigaw ng malakas. Tumakbo ang batang babaeng naka-ponytail papunta sa pinto. Bitawan mo ang bata. Baliw ka ba? Hinawakan ng batang lalaking nakasalamin ang braso niya, at nagpumiglas ang dalawa, sinamantala ang kaguluhan. Isang binata ang nagbukas ng maliit na butas sa pinto. Iyon lang ang maliit na butas. Binago nito ang lahat. Nagsisimulang pumasok ang mga tao sa labas, parang mga baliw. Nagpumilit ang babae na ipasok ang bata sa loob habang ang iba ay sinubukang pumasok para iligtas ang kanilang mga sarili. Isara ang pinto. Isara ito ng mabilis. Ang eksena ay tuluyang nawala sa kontrol. Ang ilan ay nakapasok, ang iba ay nakulong sa pagitan ng mga pinto. Natamba ang babaeng may kasamang bata, at natamba ang bata mula sa kanyang mga kamay, bumagsak ng mabigat sa lupa. Tumigil ang iyak ng bata. Narating sila ng mga nahawaan. Sa labas, narinig ang mga nakakadurog ng pusong sigaw. Tumilapon ang dugo sa pintong salamin at tumulo sa mga bitak papunta sa bagon ng tren. Buong lakas naming itinulak ang pinto. Puro dugo ang kanilang mga kamay, at hindi nila alam kung kanino iyon. Ang mga taong nagtalo kanina ay nakaupo na ngayon sa sahig. Ang batang babaeng naka-ponytail ay yakap pa rin ang nanginginig niyang mga tuhod. Ang batang lalaking nakasalamin ay nakasandal sa isang sulok, walang humpay na pinupunasan ang kanyang mga kamay na may bahid ng dugo. Kasalanan mo ang lahat, mahinang bulong ng isang tao, ngunit walang sumagot dahil alam ng lahat na sa sitwasyong iyon, bawat isa sa kanila ay parehong mamamatay tao at biktima. Patuloy na umuusad ang subway, at hindi ko alam kung saan ito patungo. Kumikislap ang signal sa kotse na parang countdown. Kinuha ko ang telepono ko, 5% na lang ang baterya. Binuksan ko ang WeChat at nagpadala ng mensahe kay Mama. Mama, baka hindi na ako makabalik. Lumabas na ang mensahe bilang naipadala na, pero wala akong natanggap na reply. Sa tabi ko,
may humihingal, may nagdarasal, may tumatawag sa kanilang pamilya. Hoy, asawa, naririnig mo ba ako? Sigaw ng isang kalbo at nasa katanghaliang gulang na lalaki sa telepono. Mahal kita. Tandaan mo iyan. Mahal kita, anak. Hoy, naputol ang tawag. Nakatitig siya sa itim na screen ng kanyang telepono. Nanginginig ng husto ang kanyang mga balikat. Binuksan ko si Beo. Gusto kong makita ang sitwasyon sa labas. Unang paksa ng sandaling iyon. Insidente ng pagkagat sa subway ng Beijing. Pumasok ako sa loob at may mga video ng eksena kahit saan. Hindi lang ang tren namin, parang ang buong sistema ng subway ay nasa problema. Nakakabaliw ang mga komento. Zombie ito. Huwag kayong magbiro. Paano magkakaroon ng zombie? Ang kaibigan ko ay nasa linya 3. Nawalan na siya ng komunikasyon. Umuwi na kayong lahat agad. Ang mga kalye ay puno ng mga baliw. Namatay ang baterya ng telepono, nagdilim ang screen, sa wakas ay nagsimulang bumagal ang subway. Susunod na istasyon, WOMO. Ang pamilyar na anunsyo ay narinig, ngunit sa pagkakataong ito ay kakaiba ang dating nito na nakakatakot. Mabagal na huminto ang tren, bumukas ang mga pinto. Naghari ang kaguluhan sa plataporma. Huwag kang bababa, sigaw ng batang lalaking nakasalamin, ngunit huli na ang lahat. Pagkabukas pa lang ng mga pinto, nagsilabasan ang mga tao sa karwahe na parang tubig mula sa pumutok na dam. Tinangay ako ng agos ng tao, at napahiga pababa ng tren. Natigilan ako sa eksena sa plataporma. Ito ba talaga ang Goma Station o ito lang ang lugar kung saan ako nagbibiyahe araw-araw? Nagkalat ang mga bag, sapatos, at mga lalagyan ng pagkain sa buong lupa. Nabaligtad ang vending machine. Natapon ang mga inumin sa sahig, at ang mga dingding at sahig ay natatakpan ng mga mantsa ng dugo. Ang pinakamalala sa lahat, maraming taong nahawaan ang gumala sa plataporma, ang kanilang mga galaw ay matigas at walang buhay, parang mga puppet. Sa sandaling makakita sila ng isang taong lalabas sa bagon ng tren, sumugod sila na parang mga peteng na amoy dugo. Takbo, huwag lumabas sa labasan. Nagkagulo na naman ang mga tao. Desperado akong tumakbo patungo sa pasukan ng security checkpoint. Nadulas ako. Natapakan ko ang isang malagkit na bagay. Muntik na akong matamba. Tumingin ako sa ibaba. Isa itong lawa ng medyo namuong dugo. Hindi ako makapag-isip. Hindi ako makakita. Tangkailang tumakbo lang ang kaya kong gawin. Punong-puno ang hagdan. May nahulog. Niyuyurakan siya ng mga nasa likuran niya. May sumubok na tulungan ang lalaking nakabuwal, ngunit natisod din sila. Naghalo ang mga sigawan, iyakan, at sumpa. Nakita ko ang batang babaeng naka-ponytail na nakasiksik sa karamihan. Namumutla, walang ekspresyon ang mata. May tumulak sa kanya sa tabi niya. Napaatras siya ng ilang hakbang, halos matamba. Instinctively, hinawakan ko ang braso niya. Salamat, sabi nila sa halos hindi marinig na bulong. Huwag kang magsalita, sumunod ka sa akin. Hinawakan ko ang kamay niya. Umakyat kami sa gilid ng hagdan. Pawisan ang aming mga kamay. Halos hindi ko siya mahawakan. Sa likuran namin, may naririnig kaming mga sigaw. Papalapit na ang mga nahawa. Mas mabilis, mas mabilis. Sa wakas ay nakarating na kami sa ibabaw. Karaniwang maliwanag ang mga gabi ni Humaw, ngunit hindi ngayong gabi. Maraming sasakyan ang nasira. Isa sa kanila ay naninigarilyo pa rin. Kumikislap ang mga ilaw sa kalye na parang mamamatay anumang oras. Sa di kalayuan, may mga sirena, sigaw, at pagsabog. Magulo ang buong lungsod. Saan tayo tatakbo? Tanong ng babaeng hinihingal na naka-ponytail. Tumingin ako sa paligid. Puno ng mga sasakyan ang mga kalye. Ang ilan ay bukas ang mga pinto, walang tao. Sa bangkita, nagtatakbuhan ang mga tao. Naghahabulan ang mga tao. Hindi mo masabi kung sino ang malusog, kung sino ang nahawaan. Una, maghanap tayo ng mapagtatagwan. Tumakbo tayo pasilangan sa kahabaan ng Kalye Hianguay. Nadaanan natin ang isang convenience store. Sira ang pintong salamin. Gulong-gulo ang lahat. Maraming tao ang nag-aagawan para sa huling supply sa mga stand. Tubig, bigyan mo ako ng tubig. Umalis ka na. Ako ang unang nakakuha nito. 2 lalaki dahil sa isang lalagyan. Ang isa sa kanila ay kumuha ng bote ng alak mula sa stand at malakas na hinampas ang isa pa sa ulo. Tumalsik ang dugo. Ang lalaking natamba ay ilang beses na nanginag at nakahiga ng hindi gumagalaw.
Natigilan ang sumalakay ng ilang segundo, pagkatapos ay kinuha ang lalagyan ng tubig at tumakbo. Ang balabal ng sibilisasyon ay napunit ng napakadali. Huwag ka nang tumingin pa. Terena. Hinawakan ko ang kamay ng batang babae at nagpatuloy kami sa pagtakbo. Tumakbo kami ng mga 10 minuto. Halos sumabog na ang baga ko. Ang batang babaeng may buntot ng kabayo ay nasa mas malalang kalagayan. Sumandal siya sa guardrail. Umuubo siya ng malakas. Hindi ko na kayang magpatuloy. Hindi ko na kayang tumakbo. Nasa limitasyon ko na rin. Nauubos na ang adrenaline ko. Parang alon na bumabalot sa akin ang takot at pagod. Kailangan nating maghanap ng mapagpahingahan. May residential complex sa unahan na nakakandado ang main gate. Madilim ang security booth, hindi mo makikita kung may tao roon. Tumakbo kami papunta sa pasukan ng complex. Nakalock ang bakal na gate. Nakalock din ang pinto sa gilid. May tao ba roon? Kinatok ko ang bintana ng security booth. Papasukin kami. Walang sumagot. May narinig akong mga yabag sa likuran namin. Lumingon ako at nakita ang ilang mga nahawa ang tao na tumatalon-talon. Papalapit na sila sa amin. Maghanap ka agad ng solusyon. Naluluha na ang batang babaeng may boses na parang naka-ponytail. Tumingin ako sa pintuan sa harap, pagkatapos ay sa dingding sa gilid. Mahigit 2 metro ang taas ng dingding. May mga piraso rin ito ng salamin sa ibabaw. Umakyat ka sa dingding. May vertigo ako. May vertigo ka man o wala, kailangan mong umakyat. Umakyat muna ako at sumandal sa pader. Pagkatapos ay inabot ko siya para tulungan. Nanginginig ang mga kamay niya, at ilang beses na hindi siya makahawak ng maayos. Papalapit ng papalapit ang mga nahawaan. Mabilis. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Umakyat siya gamit ang kanyang mga kamay at paa. Hinayla ko siya ng malakas. Nasunog ang mga kalamnan ng aking braso. Sa wakas, naitayo ko siya. Tumalon. Nauna akong tumalon. Natamba ako sa lupa. Hindi ko napanatili ang aking balanse. Nakaramdam ako ng matinding kirot sa kanang bukong-bukong ko. Sus Mariosep, ang babaeng naka-ponytail ay nakaupo pa rin sa dingding, hindi nangangahas na tumalon. Tumalon. Paparating na sila. Nagngingit-ngit siya, pumikit, at tumalon. Pinilit kong tumayo. Nasalo ko siya, at pareho kaming bumagsak sa lupa. Mula sa labas ng pader ay narinig ang mga ungol ng mga may sakit. Pati na rin ang tunog ng mga kuko na kumakamot sa bakal na gate. Ang paa mo, sabi niya nang makita niya akong pailay. Ayos lang, kaya ko nang maglakad, sagot ko nang nagngalit ang mga ngipin. Tahimik ang paligid, bukas pa rin ang mga ilaw sa kalye, ngunit walang makitang tao. Natagpuan namin ang isang gusali na nakaawang ang pinto sa harap. Itinulak namin ito pabukas at pumasok sa loob. Madilim na ang pasilyo. May tao ba riyan? Tanong ko sa mahinang boses. Umalangaw ang alingaw sa pasilyo. Hindi na pwedeng gamitin ang flashlight ng telepono, kaya umakyat kami sa mga tindahan. May kung anong malagkit sa hagdan. Hindi ko alam kung ano iyon. Hindi ko na naisip ang isipin pa. Pagdating namin sa ikatlong palapag, nakita namin ang isang bukas na pinto. Isa itong show flat, sabi ng batang babaeng naka-ponytail. Totoo, may karatula pa rin sa pinto na nagsasabing, show flat for viewing. Pumasok kami at mabilis na isinara ang pinto. Sa loob ay may mga simpleng muebles, ngunit malinaw na pang-display lang ito. May patong ng alikabok ang sofa. Mukhang matagal nang walang tao rito. Pumunta ako sa bintana, maingat na hinawi ng kaunti ang kortina, at tumingin sa labas. Sa daanan ng kapitbahayan sa ibaba, maraming figure ang gumagala. Imposibleng malaman kung sila ay mga tao o nahawaan sa skyline ng lungsod. Maraming apoy ang nagliyab sa kalangitan. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ang batang babae na may ponytail ay naupo sa sofa, yakap ang kanyang mga tuhod. Hindi ko rin alam. Patay ang telepono ko. Wala akong makontak. Magulo na ang mundo sa labas. Para kaming dalawang hamster na nakulong sa isang hola, hindi alam kung ano ang nasa labas. Naghihintay sa amin. Una, tingnan natin kung ano ang kapaki-pakinabang dito. Sinimulan naming halughugin ang silid. May sample na refrigerator sa kusina. Nang buksan namin ito, laking gulat namin, may 3 bote ng mineral water at 2 mansanas. Siguro mga bagay na ito ang naiwan ng mga taong nauna rito, sabi ng batang babae. 3 bote ng tubig, 2 mansanas. Iyon lang ang aming supply. Napakakapal ng mga kurtina sa sala.
Ibinaba namin ang mga ito para magamit ng maayos. Dahil walang unan, gumamit kami ng mga unan mula sa sofa. Ako si Lin Yu, biglang sabi ng batang babae. Ako si Li Xuan. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala, hindi kami natahimik. Hindi tumigil ang mga ingay mula sa labas. Mga sigaw, pagsabog, at dagandong ng mga helikopter. Bawat tunog ay nagpaalala sa amin na hindi naligtas ang mundo sa labas. Hoy, ano sa tingin mo ang nangyayari? Mahinang tanong ni Lin. Hindi ko alam, umiling ako. Virus, biological weapons, o zombies, patuloy niya. Zombies sila, di ba? Parang sa mga pelikula. Hindi ko itinanggi dahil, bukod sa zombies, wala na akong ibang maisip na makapagpapaliwanag nito. Mamamatay tayo. Nanginginig ang boses niya. Tiningnan ko siya sa mahinang liwanag na pumapasok sa bintana. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi ako nagsalita, kahit na ako mismo ay hindi naniwala. Darating ang hukbo. Kokontrole ng gobyerno ang sitwasyon. Tumanggo siya na parang gusto niyang makahanap ng kapanatagan sa aking kasinungalingan. Lumipas ang gabi. Nagpalitan kami sa pagbabantay. Ang isa ay natulog, ang isa naman ay nagbabantay sa pinto, ngunit sa katotohanan, wala sa amin ang makatulog. Bawat maliliit na tunog ay kinabahan kami. Kailangan kong pumunta sa banyo. Walang tubig ang banyo sa shoe flat. Tuyo ang inidoro. Gamitin mo ang balde, sabi ko, nang makahanap ng isang balde ng natirang pintura mula sa construction site. Namula siya. Pwede mo naman. Tumalikod ako at lumabas sa balkonahe. Mas marami pang apoy sa labas. Ang buong lungsod ay parang isang higanteng sulo na nagliliyab sa gabi. Ganito ang katapusan ng mundo. Habang papalapit ang bukang liwayway, hindi na namin nakayanan. Samandal kami sa sofa at nakatulog. Pagkatapos, isang malakas na kalabog. Ginaising kami nito. Bang, bang, bang. Pareho kaming nagising ng may gulat. Nagkatinginan kami, nanlalaki ang aming mga mata sa takot. Tumigil ang kalabog. Pagkatapos ay narinig ang tunog ng pag-ikot ng doorknob. Nakalock ang pinto, pero karaniwan itong kandado ng pilot house. Lumangit-ngit ito. Patuloy na umiikot ang hawakan. Sinenyasan ko siyang tumahimik. Gumapang ako papunta sa pinto at sumilip sa butas ng pinto. May tao sa labas. Hindi iyon tao. Nakasuot siya ng uniforme ng seguridad, ngunit kalahati ng kanyang mukha ay bulok, na nagpapakita ng mga puting buto. Pinahit niya ang hawakan ng pinto ng parang robot. Pinigilan ko ang aking hininga. Hindi ng ahas na gumalaw. Lumipas ang mga 5 minuto, o marahil 5 oras. Nawalan ng kahulugan ang oras. Sa wakas, sumuko siya at lumayo. Noon lang tayo ng ahas na huminga ng malalim. Alam ba niya na nandito tayo? Tanong ni Linjo, nanginginig ang boses. Hindi ko alam, sagot ko. Nakasandal sa pinto, basang-basa ng pawis ang aking damit. Siguro nagkataon lang, pero alam nating lahat na hindi tayo magiging ganito kaswert sa susunod. Kailangan nating umalis dito. Sumikat ang araw, pero wala itong hatid na pag-asa. Sa butas ng kortina, nakita ko ang mas maraming nahawa sa ilalim ng gusali, na walang patutunguhan. Paminsan-minsan ay nagkukumpulan sila sa paligid ng ilang ingay, pagkatapos ay naghihiwa-hiwalay ulit. Naubusan na kami ng tubig. Tiningnan ni Linyo ang huling bote ng mineral water. Pati na rin ang pagkain. 2 mansanas, tig-isa para sa bawat isa sa amin. Ngayon ay wala ng laman ang aming mga tiyan. Nagugutom. Kailangan naming lumabas at maghanap ng mga supply. Aalis na ako, sabi ko. Nanlaki ang kanyang mga mata. Baliw ka ba? Napakaraming ganyan dyan. Kung mananatili kami rito, mamamatay din kami. Tahimik siya. Alam naming lahat na totoo ang sinabi ko. Kung walang pagkain, walang tubig, hindi kami magtatagal. Mayroon bang serbisyo ng cellphone? Tanong niya. Nakahanap ako ng saksakan at natuklasan kung may kuryente pa rin. Dali-dali kong ni-charge ang telepono ko. Nang buksan ko ito, putol-putol ang signal. 12 ng hindi nabasang mensahe ang nasa WCAT, lahat ay ipinadala kagabi. Nay, bulong ko. Nasaan ka? Umuwi ka agad. Bulong niya. Sumagot kay nanay kung makita mo ang mensaheng ito. Anak, siguradong ligtas ka. Ang huling mensahe ay mula 2:00 ng madaling araw. Nakulong sina nanay at tatay sa bahay. Napakadelikado sa labas. Huwag kang lumabas. Kung makita mo ito, tandaan mo na ang pinakamahalagang bagay ay ang mabuhay. Mahal ka ni nanay. Tumulo ang luha ko.
Nakatingin din si Linyo sa kanyang telepono. Walang tigil ang pagpatak ng luha. Ang kasintahan ko ay nagtatrabaho ng gabing-gabi. Ngayon ay hindi sumasagot ang kanyang telepono. Sinubukan naming tumawag. Maaaring busy siya o hindi makakonekta. Halos hindi gumagana ang network. Binuksan ko ang news app. Ang headline ay nagsasabing, Urgent Alert. Ang buong lungsod ay nasa high alert. Hindi dapat umalis ang mga mamamayan. Sa halip, maghintay ng pagsadyap. Ang sumunod na balita ay mas lalong naging desperado. Mga pag-atake na hindi alam ang pinagmulan sa iba't ibang lokasyon. Umaapaw ang mga ospital. Malapit nang bumagsak ang sistemang medikal. Nakapasok na ang hukbo sa lungsod. Itinatatag na ang mga ligtas na sona. Ang huling linya ay nagbigay sa atin ng pag-asa. Nasaan ang ligtas na sona? Nagmamadaling tanong ni Linjo. Patuloy akong kumilos. Sa wakas ay natagpuan ko rin ito. May pansamantalang ligtas na sona na itinatag sa Olympic Park. Maaaring pumunta roon ang mga mamamayan ng mag-isa. Mag-ingat sa daan. Ang Olympic Park ay hindi bababa sa 15 kilometro mula rito. Sa normal na panahon, hindi magiging ganoon kalaki ang distansyang iyon, ngunit ngayon ay kailangan na naming kumuha ng kotse. Paano? Tanong ko. Naisip ko ang garahe sa ilalim ng lupa. Namutla si Lee. May impeksyon sa garahe. Kung hindi natin susubukan, hindi natin malalaman. Sa totoo lang, hindi rin ako sigurado, pero mas mabuti na iyon kaysa maglakad. Inihanda namin ng kaunti ang aming mga sarili. Kumuha ako ng hawakan ng mop bilang sandata. Kumuha si Linyo ng kutsilyo sa kusina. Mukhang katawa-tawa, pero mas mabuti na iyon kaysa wala. Tandaan, pinayuhan ko siya, kapag nakatagpo mo ang mga bagay na iyon, huwag mag-atubiling tumakbo. Huwag mong subukang lumaban. Hindi natin sila matatalo. Tumanggo siya. Maingat naming binuksan ang pinto. Ang pasilyo ay ganap na tahimik. Humakbang kami pababa. Sa ikalawang palapag, mula sa isang silid, narinig namin ang tunog ng isang telebisyon. May isang taong buhay pa, ngunit hindi kami tumigil. Sa unang palapag ng lobby ay may tambak ng tuyong dugo. Katabi nito ang pasukan sa underground garage. Nakaawang ang bakal na pinto. Madilim ang lahat. Mabuti pa't huwag, sabi ni Linyo, habang hinihila ang manggas ko. Napalunok ako. Nakarating na tayo sa puntong ito. Itinulak ko ang pinto. Naamoy ko ang amoy ng pagkabulok. Muntik na akong masuka. Ginamit namin ang flashlight ng telepono para umilo. Bumaba kami sa rampa, maingat sa bawat hakbang, takot na may magising. Napakalaki ng garahe, at maraming sasakyan ang nakaparada roon. Doon sa banda, malumanay na sabi ni Linyo. Isang puting Audi na bukas ang pinto ng driver. Dali, pumunta tayo roon. Nasa loob pa rin ang mga susi. Magaling. Pero nang buksan ko ang pinto, isang bangkay ang gamulong palabas. Isa itong lalaking nasa katanghaliang gulang na may malinaw na bakas ng kagat sa leeg. Sumigaw si Linyu at mabilis na tinakpan ang kanyang bibig, ngunit huli na ang lahat. Isang ungol ang narinig mula sa likuran ng garahe bilang tugon. Sumakay ka sa kotse. Inilabas ko ang bangkay. Ilang figure ang tumakbo palabas ng dilim. Pinaandar ko ulit ang makina. Sa pagkakataong ito ay gumana na ito. Pinaandar ko ang sasakyan at tinapakan ang gasolinahan. Umabant ang sasakyan. Isang infected ang sumugod sa hood, nakatitig sa amin. Nakadikit ang mukha nito sa windshield. Naghalo ang laway at dugo, na bumubuo ng mantsa. Sumigaw si Linyo. Hinagod ko ang manibela at malakas na tinapakan ang preno. Tumilapon palabas ng sasakyan ang infected. Kalimutan mo na yan. Ituloy mo ang pagmamaneho. Pababa sa pasilyo ng garahe. Tumakas kami ng may pagkataranta. Sa likuran namin, mas maraming nahawa ang humahabol sa amin. Sa wakas, nakita namin ang liwanag sa labasan. Paglabas namin ng garahe sa ilalim ng lupa, nabulag kami ng araw. Mas malala ang kalye kaysa kagabi. Sa lahat ng dako ay may mga sirang sasakyan, mga bangkay, at mga nahawa na pagala-gala. Ang ilang mga gusali ay umuusok pa rin. Ang hangin ay amoy nasusunog. Saan tayo pupunta? Sigaw ni Linyo. Sinubukan kong alalahanin ang ruta. Una, tahakin ang ikatlong ring road, pagkatapos ay tumungo sa Hilaga. Pero ang sabihing madali lang, mahirap gawin. May mga balakid sa lahat ng dako, mga inabandunang sasakyan na nakaharang sa kalsada. Sa ilang lugar, hindi kami makadaan, maaari lamang kaming lumiko sa pamamagitan ng pagpupumilit na dumaan sa mga eskinita. Mag-ingat.
Biglang lumitaw ang isang taong may impeksyon mula sa gilid ng kalsada. Mahigpit kong hinawakan ang manibela. Bumangga ang kotse sa pader. Nabasag ang rearview mirror. Pasensya na. Dapat pala ay nakatingin ako sa kalsada. Sinisi-Nilinyo ang sarili niya. Hindi mo kasalanan. Nagmamaneho ako ng nakatutok. Tulungan mo akong tingnan ang navigation system. Gumagana pa rin ang GPS ng telepono, ngunit maraming kalsada ang nagpapakita ng trapiko. Unti-unti lang ang kaya nating subukan. Pagkalipas ng mga 20 minuto, umilo ang ilaw ng gasolinahan. Nako, kailangan nating maghanap ng gasolinahan. Ang pinakamalapit ay 2 kilometro ang layo. Pagdating namin, ninakawan na ang gasolinahan. Basag ang mga bintana ng tindahan, nabaligtad ang mga istant, at maraming bangkay ang nakahiga sa sahig. Gagana ba ang mga hose? Tanong ni Linyo. Bumaba ako para tingnan. Gumagana naman ang hose, pero kailangan may magpa-under nito sa loob ng tolda. Marunong ka bang magmaneho? Medyo tanong ko kay Linyo, pero hindi. Sige, makinig ka sa akin. Ibinigay ko sa kanya ang mga susi. Papasok ako sa loob para buksan ang bomba. Kung may panganib, aalis ka gamit ang kotse. Huwag mo akong hintayin. Hindi kita pababayaan. Magtiwala ka lang sa akin. Tiningnan ko siya ng seryoso. Ang pinakamahalaga ay ang mabuhay, natatandaan mo ba? Kinagat niya ang kanyang labi at kinuha ang mga susi. Humawak ako sa hawakan ng mop at maingat na pumasok sa tindahan. Magulong-gulo ang lahat. Sa likod ng counter, nakita ko ang control panel ng bomba. Mabuti na lang at may kuryente pa rin. Pinagmasdan ko ito at pinindot ang start button. Iyon lang. Sinigawan ko si Linyo para magsimulang mag-charge. Sinamantala ko ang pagkakataon para halughugin ang tindahan. Nakakita ako ng ilang bote ng tubig, ilang cookies, at 2 power bank. Aalis na sana ako nang marinig kong sumigaw si Linyo. Tumakbo ako palabas at nakita ang ilang mga infected na papalapit mula sa kabilang kalye. Mabilis na tinanggal ni Linyo ang hose ng may kaba. Inihagis ko ang mga gamit sa kotse, itinulak siya papasok. Ako ang nagmamaneho. Pinaandar ang makina. Malapit na malapit ang mga nahawa. Bumilis kami palayo sa gasolinahan. Medyo mas madali na ang daan pagkatapos noon. Marahil dahil papalayo na kami sa sentro ng lungsod, mas kaunti ang mga nahawa. Ngunit may lumitaw na bagong problema. Naharangan ng isang truck ng militar ang pasukan sa highway. Maraming armadong sundalo ang nasa likod ng harang. Huminto. Tumunog ang isang loudspeaker. Lumabas ang lahat ng tao sa kotse para sa inspection. Nagkatinginan kami, nakahinga ng maluwag. Sa wakas ay natagpuan na namin ang hukbo. Dahan-dahan kong pinatakbo ang kotse palapit at huminto sa itinalagang lugar. Lumapit ang isang sundalo. Lumabas, nakataas ang mga kamay. Sumunod kami. Naglabas ang isa pang sundalo ng isang aparato at iniskan kami. Normal na temperatura, sabi niya. May nakagat ba o nakamo? Wala. Tapat kaming sumagot. Irolyo ang mga manggas. Susuriin ko. Kahit medyo alanganin. Nagawa namin. Matapos makumpirma na walang mga nasugatan, lumambot ang sundalo. Saan ka pupunta? Sa ligtas na lugar ng Olympic Park. Sabi ko, umiling ang sundalo. Puno na. Ang pansamantalang ligtas na zona. Nasa suni na ito ngayon. Dumiretso sa kalsadang ito. Mga 20 kilometro na puno. Bahagyang nanginginig ang boses ni Linyo. Napakaraming tao ang pumasok kagabi. Overloaded na. Paliwanag ng sundalo. Huwag kang mag-alala, may mga supply sa suni. Ligtas na. Wala na tayong ibang pagpipilian. Siya lang ang mapagkakatiwalaan natin. Salamat. Teka, pinigilan kami ng sundalo. Mula sa truck, kumuha siya ng 2 bote ng tubig at ilang crackers. Mag-ingat. Ang mga nahawaan ay naaakit sa liwanag. Huwag buksan ang iyong mga ilaw sa gabi. Ang mga nahawaan ay ang mga nagmumutate pagkatapos makagat. Komplikado ang ekspresyon ng sundalo. Tandaan, hindi na sila tao. Kung makakasalubong mo ang isa, huwag mag-atubiling. Tumango kami at bumalik sa kotse. Paglabas namin ng checkpoint, nagtanong si Linyu, sa tingin mo ba talaga ay may ligtas na lugar? Napahawak ako sa manibela. Siyempre meron, pero sa loob-loob ko ay hindi ako sigurado. Ang bilis magbago ng mundong ito. Kahapon, sa oras na ito, nag-aalala pa rin ako tungkol sa deadline ng proyekto. Ngayon, ang kaligtasan na lang ang tanging layunin. Patuloy na umaandar ang sasakyan.
Tumutunog ang radyo. Manatiling kalmado. Nasa ligtas na lugar ang hukbo. Dapat pumunta ang mga nakaligtas sa napakasama ng signal. Hindi malinaw. Pahirap ng pahirap ang daan, hindi dahil sa trapiko, kundi dahil sa mga bangkay. Nakakalat sila sa kalsada. Ang ilan ay gumagalaw pa rin. Kailangan kong pilitin ang sarili kong magpatuloy, sinusubukang huwag isipin ang mga ingay sa ilalim ng mga gulong. Mapatla si Linyo, nakahawak sa handrail. Gusto mo bang huminto at magpahinga? Tanong ko sa kanya. Umiling siya. Patuloy siyang nagmamaneho. Ayos lang ako, pero nakikita kong nasa limitasyon na niya. Ako rin. Matagal nang naubusan ng adrenaline. Ngayon, ang tanging nagbibigay buhay sa amin ay ang likas na hilig para mabuhay. Sa unahan, lumitaw ang isang karatula para sa isang lugar ng pahingahan. Magpahinga tayo sa lugar ng pahingahan. Sabi ko, 10 minuto lang. Hindi tumutol si Linyo. Sa pagkakataong ito, tila walang tao ang lugar ng pahingahan. May ilang mga sasakyan na nakakalat sa parking lot, ngunit walang tao. Maingat kaming nagpark. Lumabas kami dala ang aming mga armas. Bukas ang pinto ng service area, madilim sa loob. Papasok na ba tayo? Tanong ni Linyo. Umiling ako. Mas mabuti kung magpahinga muna tayo sa kotse. Bumalik kami sa kotse at nilock ito. Binuksan ni Linyo ang isang pakete ng cookies at ibinigay sa akin ang kalahati. Salamat, bigla niyang sabi. Bakit? Sa pagligtas mo sa akin sa subway. Kung hindi mo ako inihagis, nakita ko sana. Huwag mong sabihin yan. Pinutol ko siya. Buhay pa kaming dalawa. Tama na. Ngumiti siya. Isang pilit ng ngiti. Sa tingin mo ba buhay pa ang kasintahan ko? Hindi ko alam kung paano sasagutin. Siyempre nga. Sa wakas, pumili ako ng isang puting kasinungalingan, tumango siya na may luha sa kanyang mga mata. Nanatili kaming ganoon sa katahimikan, kumakain ng tuyong biskwit at umiinom ng maligamgam na tubig. Sa labas, papalubog na ang araw, ang madugong liwanag nito ay kumakalat sa abandonadong lugar ng serbisyo. Tulad ng awit ng takip-silim ng mundong ito, dapat na kaming umalis. Nagpahinga kami ng kalahating oras. Dumidilim na ang langit. Naalala ang sinabi ng sundalo, kailangan naming makahanap ng ligtas na lugar bago gumabi. Pagkaandar ko pa lang ng kotse, itinuro ni Linyo ang unahan. May tao roon. Totoo nga, sa labasan ng service area, may gumagalaw na figure. Bumagal ako at maingat na lumapit. Isa itong buhay na nilalang. Isang matabang lalaki na nakasuot ng maruming hiking jacket ang nagtutulak ng kariton na puno ng mga gamit. Nang makita niya ang aming kotse, natigilan muna siya, pagkatapos ay ikinumpas niya ang kanyang mga kamay ng may pagkadesperado. Tulungan mo ako, iligtas mo ako, duda ako. Huwag kang tumigil, sabi ni Linyo, paano kung bitag ito? Ngunit ang matabang lalaki ay umalis na sa kariton at tumatakbo patungo sa amin. Pagkatapos ng ilang hakbang sa likod ng lugar ng serbisyo, lumabas ang ilang nahawa ang tao mula sa gusali. Tulungan mo ako. Tumatakbo ang matabang lalaki habang sumisigaw, iligtas mo siya, sinabi ko sa kanya, nababaliw ka ba? Ang dami niyang itinutulak na suklay at hindi pa niya nabababa. Ibig sabihin, ayaw niya kaming saktan. Pinahinto ko ang kotse, ibinaba ang bintana. Sumakay ka agad. Gamulong papasok ang matabang lalaki, binuksan ang pinto sa likod, at pumasok. Salamat, salamat. Hinihingal siya. Muntik na niya akong mapatay. Tinapakan ko ang accelerator. Lumabas ang kotse sa service area. Sa rearview mirror, hinahabol pa rin kami ng mga nahawa. Pero agad din namin silang iniwan. Ano ang pangalan mo? Tanong ko. Sagot ni Wang. Nagpupunas ng pawis ang matabang lalaki. Mabubuting tao sila. Kaunti na lang ang natitirang taong handang magligtas ng iba. Mag-isa ka lang ba? Tanong ni Linyo, habang lumilingon. Tumango si Hang. May kasama ako. Pero isang oras na ang nakalipas, habang naghahanap kami ng pagkain sa service area, nakagat siya. Natahimik ang sasakyan. Saan ka pupunta? Tanong ni Wanley. Sa ligtas na lugar na nabanggit mo. Pupunta rin ako roon. Tuwang-tuwa siya. Narinig ko sa radyo na may ligtas na lugar, kaya ako pumunta. Nakasakay ako sa electric scooter, pero nawalan ng baterya. Ano ang trabaho mo? Tanong ko ng biglaan. Driver ako ng food delivery. Medyo nahiya si Wanley. Huwag mo akong maliitin, food delivery guy, taga rito lang ako. Ngumisi si Hang sa kanya. Walang nakatingin sa iyo ng mababa.
Medyo hamupa ang paligid. Siya nga pala, may nakitang chocolate bar si Hang. Gusto mo ba? Natagpuan ko sa service area. Kahit mukhang hindi mapagkakatiwalaan ang matabang lalaki, isa siyang tapat na tao. Ang gabi ay naging ganap na madilim. Sinunod ko ang payo ng sundalo, pinatay ko ang mga ilaw ng kotse at nagmaneho sa mahinang liwanag ng buwan. Mabagal ang aming takbo, ngunit ang kaligtasan ang inuuna. Mukhang may apoy sa unahan, sabi ni Linyo. Totoo nga, ang langit sa unahan ay may bahid ng pula. Habang papalayo kami, lalong lumiliwanag ang apoy. Habang lumiliko kami sa isang kurba, pinigilan naming lahat ang aming hininga. Nagliliyab ang buong bayan. Ang mga nahawa ang figure ay gumala sa apoy. Ang ilan ay may dalang apoy sa kanilang mga likod, ngunit tila wala silang nararamdamang sakit. Patuloy lang silang gumagalaw ng parang makina. Mas mabuting umikot tayo, bulong ni Wanli. Lumipat ako ng direksyon para dumaan sa isang gilid na kalsada, ngunit napakakipot nito. Sa magkabilang panig ay may mga bukid. Hindi pa kami nakakalayo nang lumitaw ang isang tumaob na truck. Halatang nakaharang ito sa kalsada. Paatros! Sigaw ni Linyo. Inilipat ko ito sa likuran, ngunit lumitaw din ang mga nahawaan sa likuran nito. Napalibutan kami. Lumabas kayo at tumakbo. Iniwan namin ang kotse at tumakbo. Sa liwanag ng buwan, ang mga nahawaan ay nagmumula sa lahat ng direksyon. Sa ganitong paraan, itinuro ni Wanggal ang mga gilid ng bukid. Tumakbo kami sa pagitan ng mga pananim. Nadada pa. Nagsasalita ang lupa. Mahirap ang bawat hakbang. Biglang bumagsak si Linyo. Tinulungan namin siya ni Wang Lio na tumayo, isa sa bawat panig, at patuloy na tumakbo. Ngunit ang mga nahawa ay papalapit ng papalapit. Nang akala ko'y mamamatay na kami, nakarinig kami ng mga putok ng baril mula sa unahan. Tapik, tapik, tapik. Maraming nahawa ang bumagsak sa lupa. Isang flashlight ang tumama sa amin. Tao ka ba? Oo. Tao kami. Sumigaw ako. Sundan mo ako. Isang lalaki rin ang lumitaw sa gilid ng bukid. Sa liwanag ng buwan, nakita naming nakasuot siya ng camouflage. Hinabol namin siya. Napaka-propesyonal ng kanyang mga galaw. Habang tumatakbo siya, nagpaputok siya sa likuran niya. Bawat bala ay tumama sa ulo o binti ng mga nahawa. Sumakay. May nakaparadang jeep ng militar sa gilid ng kalsada. Sumakay kami. Tumalon ang lalaking nakaka-camouflage papunta sa driver's seat at tinapakan ang accelerator. Salamat, Jade. Walang anuman, sagot ng lalaki nang hindi lumilingon. Lahat tayo ay mga nakaligtas, kailangan nating magtulungan. Kalmado ang kanyang boses, parang nakita na niya ito dati. Nasa militar ka rin ba? Tanong ng veterano na si Linyo. Nagboboluntaryo ako ngayon sa safe zone. Lumabas ako para kumuha ng mga supply. Gaano kalayo ang safe zone? Hindi kalayuan, mga 10 kilometro. Nang marinig ito, nakahinga kaming lahat ng maluwag. Lee ang pangalan ko, pagpapakilala ng lalaki. At kayo, magpapalitan tayo sa paglabas. Maswerte kayo, sabi ni Lee. Sa gabi, halos walang nang ahas na lumabas. Mas aktibo ang mga iyon sa gabi. Wala kaming alam, pero buhay kami, iyon ang mahalaga. Tumingin si Lee sa rearview mirror. Walang nasaktan. Hindi. Salamat na lang. Sa ligtas na lugar, magsasagawa sila ng mahigpit na inspeksyon. Anumang pinsala ay nangangahulugan ng kwarentenas. Mabilis na pinatakbo ng kotse ang buong gabi. Mahusay ang pagmamaneho ni Lee, kahit walang ilaw, at tiyak na naiiwasan ang mga balakid sa kalsada. Kumusta ang safe zone? Gumagana pa rin ang network, sagot ni Lee ito. May pagkain at tubig, pero napakarami ng tao. Ilan? Kahapon, mahigit 30,000 ang senso. Ngayon, tiyak na mahigit 30,000 katao ang nasa pansamantalang safe zone. Ang dami naman yan, may pamilya ka ba? Biglang tanong ni Lee. Ang tanong ay muling nagpatahimik sa sasakyan. Sa wakas, nagsalita ako. Oo, pero nawalan kami ng komunikasyon. Tumanggo si Lee at hindi na nagtanong pa. Sa katahimikan, ang pagkawala ng komunikasyon ay halos isang pamamaalam magpakailanman. Lumitaw ang mga ilaw sa harap namin. Ito ay isang lugar na napapalibutan ng alambreng may tinak. Walang tigil ang pagsilip ng mga spotlight. Sa pasukan ay may mga sasakyang nakabaluti at mga armadong sundalo. Nakarating na tayo, sabi ni Lee. Bumilis ang tibok ng aming mga puso. Ligtas tayo. Talagang, ligtas tayo. Huminto ang sasakyan sa pasukan. Bumaba kaming lahat.
Siniyasat kami. Pareho ang proseso gaya ng dati. Kunin ang temperatura, suriin ang mga sugat, itala ang datos. Maligayang pagdating sa pansamantalang ligtas na sona ni Suni. Walang emosyong ipinakita ang mukha ng sundalo. Maya-maya, may magdadala sa iyo sa lugar ng kwarentenas. Tandaan, ang unang 3 araw ay para sa pagmamasid. Huwag gumala sa lugar ng kwarentenas. Medyo kinakabahan si Linyo. Pamantayang pamamaraan, paliwanag ni Laiwei, sinisiguradong walang taong nahawaan ang nakapasok. Relax lang, katanggap-tanggap naman ang mga kondisyon. Lumapit ang isang manggagawa para gabayan kami. Mas malaki ang ligtas na sona kaysa sa aking inaakala. Maayos na nakahanay ang mga hanay ng mga tolda na may mga pansamantalang daanan sa pagitan, bagamat payak lamang, kahit papaano ay may kaayusan. Sa daan, maraming tao ang makikita. Ang ilan ay nakapila para sa mga supply, ang iba ay nakaupo sa harap ng mga tolda, nakatitig sa kawalan. Lahat ng mukha ay nagpapakita ng pagod at pagkalito. Ang mga bagong dating ay nasa ganitong direksyon. Itinuro ng manggagawa ang isang hiwalay na lugar na natatakpan ng plastik na tela. Marami ng tao sa loob. Naghiwalay ang mga lalaki at babae. Isang malaking tolda sa bawat panig. Kung walang problema pagkatapos ng 3 araw, maaari silang pumunta sa formal na lugar ng tirahan, sabi ng manggagawa. 2 kainan sa isang araw, alas 7 ng umaga at alas 5 ng hapon. Doon kumukuha ng tubig. Kung mayroon kang anumang problema, hanapin ang mga tauhan na naka-duty sa pasukan. Pagkatapos noon, umalis na siya. Nakatayo kaming 4 doon, hindi alam ang gagawin. Ang babaeng naka-ponytail. Naghihiwalay kami rito. Tama, kailangang matulog ng magkahiwalay ang mga lalaki at babae. Magkita tayo sa loob ng 3 araw, sabi ko kay Linyo. Tumango siya, na may bahid ng nostalgia sa kanyang mga mata. Mag-ingat ka. Ang panonood sa kanya na pumasok sa tolda ng mga babae ay nagbigay sa akin ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Ang dami naming pinagsamahang oras nitong nakaraang 2 araw. Kahit sandali lang, parang ang tagal ko na siyang kilala. Tara na. Tinapik ako ni Lee sa balikat. Punong-puno ang tent ng mga lalaki, may mga manipis na banig sa sahig, siksikan ang mga tao, amoy pawis at disinfectant ang hangin. Maghahanap ba tayo ng mauupuan sa sulok? Dumating na ba lahat ngayon? Tanong ni Wanli sa katabi niya. Tumingin sa amin ang lalaki at tumango. Dumating ako kaninang hapon. Kara-rating lang ninyo. Ang swerte naman, sabi ng lalaki ng may mapait na ngiti. Nabalitaan ko na simula bukas ay titigil na ang ligtas na sona sa pagtanggap ng mga tao. Bakit? Napakaraming tao, kulang ang mga supply. Dinurog ng balita ang aming mga espirito. Kung kahit ang ligtas na lugar ay hindi ligtas, saan pa tayo pupunta? Lumipas ang gabi. Sunod-sunod ang mga hilik mula sa tolda. Hindi ako makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan ang mga pangyayari sa nakalipas na 2 araw, ang mga sigaw sa subway, ang kaguluhan sa plataporma, ang mga bangkay sa kalsada. Paano naging ganito ang mundo? Lumingon ako at nakita kong hindi rin natutulog si Lee. Hindi ka ba makatulog? Tanong niya sa mahinang boses. Oo, normal lang, sabi niya. Sa unang pagkakataon na makaranas ka ng ganito, nangyayari ito sa lahat. Sa unang pagkakataon, tanong ko, nalilito. Natahimik sandali si Lee. Noong nasa hukbo ako, nagsagawa ako ng ilang espesyal na misyon. Nakakita ako ng mga katulad na eksena. Ibig mong sabihin, hindi ito virus. Putol niya. Iba ito. Hindi na ako makapagbibigay ng iba pang detalye. Mas lalo akong nalito sa sagot niya. Huwag mo nang masyadong isipin, sabi ni Lee. Sapat na ang mabuhay lang. Oo, sapat na ang mabuhay lang, pero sapat na ang tunay na mabuhay. Sa ikalawang araw ng kwarentenas, nakita ko ang impyerno. Hindi ito metapora, totoong impyerno. Alas 4 ng umaga, nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng tindahan. Shit! Sigaw ng isang tao. Lumabas kami ng tolda at nakita ang mga apoy na pumapailan lang sa langit sa kabilang panig ng ligtas na sona. May nakita akong mas nakakatakot pa. May mga figurang gumagalaw sa gitna ng mga apoy, hindi tumatakas sa apoy, kundi hinahabol ang mga tumatakas. Sila ay nahawaan. May sumigaw. Paano nagkaroon ng nahawaan sa ligtas na sona? Dumating agad ang sagot. May isang taong nag-mutate sa isolation area. Lumapit ang isang maputlang manggagawa. Kagabi,
Itinago ng ilang tao ang kanilang mga sugat, nang malakas, umalangaw ang mga putok. Nagsimulang magpaputok ang mga sundalo sa mga nahawaang patungo sa isolation area, ngunit napakarami nila. Umatras ang lahat sa silangang gate. Nagsimulang magtakbuhan ang mga tao. Sa gitna ng kaguluhan, hinanap ko si Linyo. Linyo, sigaw ko. Si Li Xuan. Mabuti na lang at malapit lang siya. Sinubukan kong dumaan sa karamihan at hinawakan ang kamay niya. Sundan mo ako. Lumapit din sina Wanlei at Lai Wei. Dito, turo ni Li sa direksyon kung saan mas kakaunti ang tao. Sinundan namin siya. Si Li, bilang isang dating mitar, ay pumili ng ruta na umiiwas sa karamihan at sa mga nahawaan. Pero habang tumatakbo kami, may napansin akong kakaiba. Papunta kami sa ligtas na lugar, hindi palabas. Li, mali ang direksyon. Maniwala ka sa akin, sabi niya nang hindi lumilingon. Wala nang ibang nagawa kundi sumunod sa kanya. Inakay kami ni Li papunta sa isang bodega ng supply. Patuloy kaming tumakbo papunta sa pasukan. Li, dito ito, palabas. Li, mali ang direksyon. Maniwala ka sa akin, sabi niya nang hindi lumilingon. Wala nang ibang pagpipilian, kaya sinundan namin siya. Inakay kami ni Li sa isang bodega ng mga supply. Pumasok na ang mga gwardya sa pasukan. Puno ang bodega ng lahat ng uri ng probisyon, pagkain, tubig, gamot, at maging mga armas. Kunin ninyo ang mga magagamit ninyo, sabi ni Li habang pinupuno niya ang kanyang backpack. Hindi ba dapat tayong tumakas? Tanong ni Linyo. Tumakas. Saan pupunta? Sagot ni Li. Punong-puno ng mga taong may impeksyon sa labas. Ang paglabas ay tiyak na kamatayan. Pagkatapos ay magtatago tayo rito pansamantala, sabi ni Li, habang sinusuri ang kanyang sandata. Kapag hamupa na ang mga bagay sa labas, makakahanap tayo ng paraan palabas. Nagpatuloy si Li sa pagtitipon ng mga gamit. Kumuha ako ng isang backpack para sa paglalakad at pinuno ito ng tubig, crackers, flashlight, at mga baterya. Nakahanap si Lindo ng first aid kit. Dumiretso ako sa food area. Huwag kang masyadong kumuha, babala ni Li. Biglang bumukas ang pinto ng bodega. Maraming tao ang sumugod papasok. Isara mo ang pinto. Hinahabol na nila tayo. Itinulak namin ang pinto at isinara ito gamit ang mga muebles. May mga kalabog na narinig mula sa kabilang panig. Hindi siya magtatagal, sabi ng isa sa mga bagong dating. Pinagmasdan ko silang mabuti. 3 tao, 2 lalaki at 1 babae, lahat ay nakauniporme ng seguridad. Mga manggagawa kayo, di ba? Mapait na ngumiti ang lalaking nasa unahan. Kasama ako sa medical at logistics team. Nasa registration siya. Paano nangyari ito? Tanong ni Linyo. Hindi ligtas ang ligtas na zona. Umiling ang isa sa kanila. Walang tinatawag na ganap na ligtas na lugar. Ito ang resulta ng burokrasya. Lumakas ang pagkatok sa pinto. May pinto ba sa likod? Tanong ni Wanlei. Oo, sabi ng logistics guy. Pero bago pa siya matapos, may kumatok na rin sa pinto sa likod. Napapaligiran na tayo. Umakyat tayo sa bubong, determinadong sabi ni Li. May hagdan ang bodega papunta sa bubong. Umakyat kami. Mula roon, nakita namin ang buong kakilakilabot ng ligtas na zona. Sa lahat ng dako ay may mga apoy at mga figurang tumatakbo. Mga putok ng baril, mga hiyawan, mga pagsabog ay naghalo sa kaguluhan. Ang dating isang kanlungan. Ito ay naging isang katayan. Tapos na ang lahat. Bumagsak sa sahig ang babaeng taga-rehistro. Hindi pa, sabi ni Li, habang tumitingin sa paligid. May butas sa silangang pader. Makakalabas tayo roon. Pero para makarating sa silangang butas, kailangan nating tawirin ang halos buong ligtas na zona. May ideya ako. Sabi ng logistics guy. May truck sa bodega, at nasa akin ang mga susi. Mas madali kung may kotse. Bumaba kami sa bodega. Sinira na ng mga nahawa ang pangunahing pinto at nagkukulong na sila sa loob. Kailangan nating gawin ito ng mabilis. Nanguna si Li Wei. Tama ang pagpapaputok. Sinundan namin siya, tumakbo papunta sa garahe. Isang truck ng militar ang nakaparada roon. Sumakay na ang lahat sa sasakyan. Pinaandar ng grupo ng logistic ang sasakyan. Sumakay ang iba sa likuran. Pinagtibay namin. Umugong ang truck habang palabas ito ng garahe. Sa labas, isang malaimpyernong eksena. Walang humpay na nagagalaw ang mga nahawa. Ang ilan ay umaakyat sa likuran at hinihila namin sila pababa gamit ang mga kagamitan.
Nakahawak si Ninyo sa braso ko, namumutla. Ayos lang, makakalabas na tayo. Inalo ko siya, pero kahit ako ay hindi makapaniwala sa sitwasyong ito. Sa wakas, nakarating kami sa silangang bahagi, ngunit puno ito ng mga taong may impeksyon. Maglakas loob kang dumaan. Nagninit-ngit sina Liwei at ang driver at tinapakan ang accelerator. Ang truck, na parang isang nagngangalit na halimaw, ay bumangga sa masa ng mga taong may impeksyon. Niyanig kami ng malakas na impact. Nawalan ng balanse ang doktor. Nahulog siya mula sa kahon. Huli na para sa doktor. Agad siyang nilamon ng mga nahawaan. Tumuloy ang truck, ngunit umuusok ang makina. Hindi na ito magtatagal. Hantang hininga, may gubat sa loob, utos ni Lee, at pumasok ang truck sa kagubatan. Sa wakas, huminto ito. Tumalon kami palabas at nagpatuloy sa pagtakas. Lubog na lubog ang ligtas na sona sa likuran namin. Namula ang kalahati ng langit dahil sa liwanag ng apoy. Tumakbo kami ng tumakbo hanggang sa hindi na namin makatakbo. Huminto kami para magpahinga sa isang maliit na kagubatan. 7 kami na lang ang natira. Ngayon, 6 na lang kami na lang ang natira. Ang isa mula sa logistics group ay nagngangalang Zan. Ang babae mula sa registry ay si Liu Mei. Ano na ang gagawin natin ngayon? Hingal na tanong ni Wanle. Walang sumagot dahil walang nakakaalam ng sagot. Wala na ang ligtas na lugar. Para na naman kaming mga asong gala. Maghanap tayo ng mapagpahingahan, sabi ni Lee. Magdedesisyon tayo mamayang madaling araw. Nakahanap kami ng taguan sa kakahuyan. Samandal sa akin si Ninyo, nanginginig pa rin. Pasensya na, mahina niyang sabi. Bakit ka humihingi ng tawad? Kung hindi kita iniligtas, baka nakatakas ka na. Huwag kang magpakatanga. Hinawakan ko ang kamay niya. Magkasama tayo. Tumingin siya sa akin, kumikinang ang mga luha sa kanyang mga mata. Sumisipsip ang liwanag ng buwan sa mga dahon. Sa baliw na mundong ito, magtitiwala lang tayo sa isa't isa. Makinig ka, biglang sabi ni Liwei sa malayo, ang tunog ng isang makina, isang caravan. Ang hukbo. Nakaramdam si Liu Mei ng pag-asa. Umiling si Lee. Hindi ito parang sasakyang militar. Hindi. Papalapit ng papalapit ang convoy sa mga puwang sa mga puno. Hindi maganda iyon, sabi ni Wanlei. Hindi naman sa seryoso ang ekspresyon ni Ligay. Minsan, sa apokalipsis, mas nakakatakot ang mga tao kaysa sa mga nahawaan. Huminto ang convoy sa hindi kalayuan. Pinuno, tapos na ang ligtas na sona. May nagulat ng magandang balita. Isang malupit na boses ang narinig. Masyadong mahigpit ang mga sundalong iyon. Ngayon, atin na ang buong araw. Ang mga supply na iyon, kunin ninyo sa madaling araw. Tandaan, ang mga lalaking buhay, patayin ninyo sila. Ang mga babae, hayaan ninyo silang buhay. Isang malaswang tawanan. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ni Ninjo. Mas nakakatakot ang mga taong ito kaysa sa mga nahawaan, dahil gusto ka lang kainin ng mga nahawaan, pero mas marami pa ang gusto nila. Sa wakas ay umalis na ang convoy. Nagtago kami sa kakahuyan ng isa pang oras. Lumabas lang kami pagkatapos masigurong ligtas na. Hindi na kami maaaring magtagal pa rito, sabi ni Lee. Tiyak na babalik ang mga taong iyon bukas para magnakaw. Saan pupunta? Tanong ni Zan. Nag-isip sandali si Lee at sinabing, Hilaga. Nabalitaan kung may malaki at ligtas na base malapit sa Chend, na direktang pinapatakbo ng distrito ng militar. Gaano kalayo? Mahigit 100 kilometro. Natahimik ang lahat. Mahigit 100 kilometro sa normal na oras. Wala lang, pero ngayon bawat kilometro ay maaaring nakamamatay. May mas magandang opsyon ba? Tanong pabalik ni Lee. Hindi, napagdesisyonan na. Sabi ko, mas mabuti na ito kaysa maghintay na mamatay. Tumanggo rin ang iba. Nagsimula kaming maghanda, muling namamahagi ng mga supply. Bawat isa sa amin ay may hawak ng isang bahagi. Sa daan, huwag magtiwala kan inuman. Kapag nakakita ka ng mga tao, magtago. Kapag nakakita ka ng mga sasakyan, magtago. Maliban na lang kung talagang kinakailangan. Huwag mong ilantad ang iyong sarili. Pagsikat ng araw, umalis na kami, iniiwasan ang pangunahing kalsada. Nagpatuloy kami sa mga pangalawang kalsada. Naglakad kami ng halos 2 oras, at isang nayon ang lumitaw sa unahan. Likutin natin ito, sabi ni Liu Mei, hindi na niya kayapang magpatuloy. Ako, hindi rin ako makalakad. Kagabi ay nabaluktot ang kanyang bukong-bukong at matagal na siyang kumakapit. Magpahinga muna tayo, sabi ko.
Nagpahinga kami sa isang inabandonang tindahan sa pasukan ng nayon. Ang tindahan ay tuluyan ng ninakawan. Pero kahit papaano ay pananggalang ito sa hangin at ulan. Lalabas ako para tingnan, sabi ni Lee. Sasama ako sa iyo, tatayo na ako. Hindi, magpahinga ka na, sabi niya. Ang karanasan ng 2 araw na ito ay masyadong malupit para sa kanya, isang guro sa kindergarten. Uminom ka ng tubig. Iniabot ko sa kanya ang kantina. Kinuha niya ito at uminom ng paunti-unti. Sa tingin mo ba makakarating tayo ng buhay sa tiyan? Tanong niya. Kaya ba natin? Matatag kong tugon. Nagsisinungaling ka ba? Sabi niya nang may mapait na ngiti. Hindi ka rin naniniwala, sabi niya. Wala akong masabi. Hindi naman talaga ako takot sa kamatayan. Patuloy niya. Nagagalit lang ako. Napakaraming bagay na hindi ko pa nagagawa, napakaraming salitang hindi ko pa nasabi. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Malamang ay humihina na ang boses ng nobyo ko ngayon. Plano naming magpakasal ngayong taon. Hindi ko alam kung paano siya aaliwin. Sa katapusan ng mundo, tila walang laman at walang silbi ang lahat ng ginhawa. Mabuti na lang at mahina kong sinabi. Sa wakas, tumulo ang mga luha ko. Inabot ko siya at marahang niyakap. Tahimik siyang umiyak sa aking mga bisig. Sa sandaling iyon, ang boses ni Lee ay nagmula sa labas. Lumabas kayo agad. May kung ano. Tumakbo kami palabas. Itinuro ni Lee sa malayo. Isang convoy ng mga sasakyan ang papalapit. Totoo nga, sa gitna ng mga ulap ng alikabok, maraming sasakyan ang papunta rito. Magtago kayo, ngunit huli na ang lahat. Ang jeep sa unahan ay huminto sa harap namin. Maraming tao ang tumalon palabas, lahat ay armado. Huwag gumalaw. Itinaas namin ang aming mga kamay, ay nakatakas mula sa ligtas na sona. Tanong ng tila pinuno. Tumanggo si Lee. Oo. Habang nawawala ang ligtas na sona, dumilim ang tingin ni Liwi. Natahimik sandali si Scarface, pagkatapos ay iminuwestra gamit ang kanyang kamay. Ibaba ang iyong mga armas. Itinabi ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga armas. Saan sila pupunta? Tanong ni Lee. Sa distrito ng militar, sagot ni Kara. Ngumiti si Scar. Huwag kang umalis, bumagsak ang lugar na iyon 3 araw na ang nakalipas. Parang toneladang ladrilyo ang balita. Imposible, sigaw ni Zan. Pero distrito ng militar iyon. Ano na, walang pakialam ang mga nahawa kung militar ka o hindi. Muling nilamon kami ng kawalan ng pag-asa. Sumama ka sa amin, biglang sabi ni Scarface. Ano, may silungan muna kami ngayon. Ligtas naman. Sinuri kami ni Scarface. Mukhang mabubuting tao kayo. Kailangan namin ng mga tao sa silungan. Nagpalitan kami ng tingin ni Lee. Hindi kami mga tulisan. Medyo napanatag ako nito. Ano ang masasabi mo? Tanong ni Scarface. Sige, si Lee ang magdedesisyon para sa amin. Sumakay. Sumakay kami sa isang truck. Nagpatuloy ang convoy. Ako si Chengan. Nagpakilala ang may pilat na mukha. Dati akong may-ari ng isang kumpanya ng logistic. Ilan ang nandito? Tanong ni Lee. Mahigit 30, sabi ni Chengan. Lahat sila ay tumakas mula sa iba't ibang lugar. May mga patakaran. Huwag kayong magdulot ng anumang gulo at mabubuhay tayong lahat. Nasaan ang silungan? Sa isang inabandonang pabrika. Nagsindi si Chengan ng sigarilyo. Malaki ito, madaling depensahan, at may tubig sa lupa. Mahigit 1 oras kaming nagmaneho. Sa daan, nakakita kami ng maraming bangkay at mga inabandonang sasakyan. Sa ilang lugar, may usok pa rin. Talagang tapos na ang mundong ito. Dumating kami. Lumitaw ang ilang bodega. May mga armadong gwardya sa pasukan. Nang makita ang caravan, binuksan nila ang gate. Mas malaki ang pabrika kaysa sa aking inaakala. Ilang kamalig ang ginawang tirahan. Sa gitnang patio, nagsasanay ang mga tao. Ang iba naman ay nag-aayos ng mga supply. Mukhang isang seryosong silungan para sa mga nakaligtas. Bumalik na si Old Chen. May sumigaw. Tumalon palabas ng sasakyan si Chengan. Tara na, lahat. Gusto kong ipakilala sa inyo ang mga bagong dating. Nagkukumpulan ang mga tao. Mukha silang mga ordinaryong tao. Sila ay mula sa ligtas na sona ni Sun Yi, anunsyo ni Chengan. Mula ngayon, isa na sila sa atin. Kumusta ang ligtas na sona? Tanong ng isang tao. Bumagsak na ito. Mga hiyawan ng takot ang narinig mula sa karamihan. Bueno, lahat ay balik sa trabaho. Ikinumpas ni Shengana ang kanyang kamay. Xiaoliu, dalhin mo sila sa kanilang tuluyan. Lumapit ang isang binata.
Sumunod ka sa akin. Inakay niya tayo sa isa sa mga kamalig. Dito natutulog ang mga lalaki, doon ang mga babae. Itinuro niya ang dalawang lugar. Malapit na nilang ibigay sa iyo ang mga pangangailangan. Tandaan, simple lang ang mga patakaran dito, bawal magnakaw, bawal magsinungaling, magtulungan. Ang sino mang lumabag sa mga patakaran ay mapapatalsik. At ang pagkain. Kumakain kaming lahat ng 2 beses sa isang araw ng magkakasama, sabi ni Xiaolio. Kung gusto mo ng mas masarap, kailangan mong lumabas at maghanap ng mga supply. Kalahati ng makikita mo ay ibinibigay sa iyo, ang natitira ay para sa iyo. Mukhang tama naman. Nang maayos na ang aming usapan, hinanap ko si Linli. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos lang, sabi niya nang may pilit ng ngiti. Mas mabuti pa kaysa sa labas. Mag-ingat ka, babala ko sa kanya, huwag kang kumilos ng mag-isa. Tumango siya. Sa oras ng hapunan, nagtitipon ang lahat sa kainan. Napakasimple lang ng pagkain. Lugaw na may inas ng gulay, ngunit sa katapusan ng mundo, sapat na ang mainit na pagkain. Habang kumakain ako, pinagmasdan ko ang iba. Karamihan ay manhid ang ekspresyon at kumakain ng parang wala sa sarili. Iilan lamang ang nagbabantay. Isang bagong boses ang narinig. Tumangala ako at nakita ko ang isang matangkad at payat na lalaki. Oo, ang pangalan ko ay Zhou Xiao. Umupo ang lalaki sa tabi ko. Gaano ka nakatagal dito? Dumating ako ngayon. Good luck. Hininaan ni Zhou Xiao ang kanyang boses. Maraming patakaran si Chengan, pero hindi siya masamang tao. Mas magaling kaysa sa mga hayop na iyon sa labas. Napakagulo sa labas. Ngumiti si Zhou Xiao nang may paghamak. Impyerno ito. Nakita ko mismo ang isang grupo ng mga tao dahil sa isang kahon ng instant noodles. Pinatay nila ang isang pamilyang may 3 miyembro. Nakaramdam ako ng kirot sa tiyan ko. Kaya't mag-ingat ka at manatili ka. Dito ka lang. Tinapik ako ni Zhou Xiao sa balikat. Sapat na ang buhay lang. Pagkatapos ng hapunan, tinipon ni Chengan ang mga bagong dating. Bukas na sila magsisimula. Magtatrabaho na sila, sabi niya. Ang mga marunong magsaka ay magsasaka. Alam ko ang pangunang lunas. Itinaas ni Mew ang kanyang kamay. Mabuti. Pupunta ka sa medical team. Tumango si Chengan. At ang iba pa, sabi ni Li, maaari ko bang sanayin ang mga baguhan para sa labanan? Sang-ayon ako. Oo, perpekto. Talagang kailangan namin ng isang katulad mo. Kaya naman nanirahan kami sa silungan, kahit hindi ito pang matagalang solusyon. Sa ngayon, ligtas kami. Sa gabi, nakahiga ako sa matigas na kama, nakikinig sa hangin sa labas, iniisip kung gaano katagal ito tatagal, hindi alam kung may pag-asa pa ba ang mundo, ngunit kahit papaano ay buhay pa kami. Tama na iyon. Sa ika-5 araw, sa silungan, isang insidente ang naganap. Nang umagang iyon ay tinutulungan ko si Liwi na ayusin ang isang bagay. Bigla kong narinig ang sigaw ng gwardya. May paparating. Lumabas si Chengan kasama ang ilang mga tao upang mag-imbestiga. Pagkalipas ng 10 minuto, nakabalik sila ng 3 tao, o sa halip ay 2.5 tao. Isa ang malubhang nasugatan, habang ay nalalaya ng 2 pa. Dali, pumunta kayo sa medical office, sigaw ni Chengan. Ang pinuno ng pangkat at ang medical team ang nanguna. Anong nangyari? Tanong ni Li. Hinihingal ang isa na kanilang dinala. Kinain ang aming silungan. Kinain nino. May impeksyon, hindi tao. Napalunok ng husto ang lalaki. Tinatawag nila ang kanilang sarili na mga tagalinis. Pinapatay nila ang lahat ng kanilang makita. Ninakaw nila ang lahat ng mga supply. Sumeryoso ang mukha ni Chengan. Ang mga tagalinis, paano sila nakarating sa lugar na ito? Kilala mo sila. Narinig ko na silang nabanggit. Ang Chengan, isang grupo ng mga taong talagang baliw. Naniniwala sila na ang apokalipsis ay banal na parusa. Gusto nilang lipulin ang lahat ng mga nakaligtas. Baliw. Hindi nagkukulang ang mundong ito ng mga baliw. Ilan ba sila? Tanong ni Li. Hindi ko alam. Hindi bababa sa 50. At lahat ay armado, 50 baliw ang armado ng husto at 30 lang kami na may kakaunting armas. Alam ba nila na pupunta ka rito? Tanong ni Chengan. Nag-atubili sandali ang lalaki. Baka alam na nila. Natigilan ang hangin. Tipunin ninyong lahat. Maghanda para sa labanan. Matatag na nag-utos si Chengan, ngunit huli na ang lahat. Sa di kalayuan, maririnig ang dagandong ng mga makina. Dumating na sila. Sigaw ng bantay sa mga bitak sa pader.
Nakakita ako ng isang walang pag-asa na tanawin, isang dosenang binagong sasakyan. Lahat ng sakay ay nakasuot ng itim na uniforme. Lahat ng matatanda, kababaihan, at mga bata ay pumunta sa silong. Sigaw ni Chengan. Ang mga marunong humawak ng sandata, umakyat sa pader. Hinawakan ko si Linyo at mabilis na dinala siya sa silong. At ikaw, kailangan kong tumulong. Masyadong mapanganib. Sundin mo ako. Dahan-dahan ko siyang itinulak. Mabilis. Kinagat ni Linyo ang kanyang labi, may luha sa kanyang mga mata. Mag-ingat ka. Nakita ko siyang tumakbo patungo sa silong. Kumuha ako ng rifle at umakyat sa pader. Huminto ang caravan ni Indauco sa harap ng pangunahing gate. Isang lalaking nakasuot ng maskara ng bungo ang umakyat sa bubong ng kotse, hawak ang loudspeaker. Makinig kayo, ang mga nasa loob ay pinili ng langit. Tanggapin ninyo ang ebolusyon, ang loika ng isang baliw. Pumunta kayo sa impyerno. Mura ni Chengan. Matigas ang ulo at walang alam. Umiling ang maskara ng bungo. Kung gayon ay ipapadala kita sa impyerno. Nagsimula ang labanan. Bumuhos ang mga bala na parang Gran ISO. Nagtago ako sa likod ng kublihan, ramdam ang panginginig ng buong mundo. Mapanganib ang kapaligiran. Sumilip ako at nagpaputok ng walang katiyakan ng ilang beses. Mabilis akong umatras. Kumakabog ang puso ko. Ito ang aking unang tunay na laban. Hindi laban sa mga may impeksyon, kundi laban sa mga buhay na tao. May sumigaw. Granada. Boom. Hindi kalayuan ang pagsabog. Lumipad ang mga shrapnel kahit saan. Isang gwardya ang bumagsak habang sumisigaw. Nasa basement ang lahat ng mga mediko. Ang sitwasyon ay lalong nagiging hindi kanais-nais para sa amin. Masyadong matindi ang putok ng mga bandido, at tila wala silang pakialam, ngunit gusto nilang sirain ang pinto. Hindi na tayo makapaghintay ng matagal. Nanginginig ang pangunahing gate sa ilalim ng malakas na putok ng machine gun. Maghanda na kayong bumalik sa istasyon, sigaw ni Chengan. Nang sandaling iyon, tumakbo si Juan papunta sa kanya. Haharangan ko ang gate. Baliw ka ba? Hinawakan ko siya. Kailangan may gumawa nito. Kumalas si Wanel sa akin. Isa akong delivery boy. Mabilis akong tumakbo. Bago pa ako makapag-react, tumakbo na siya palabas. Dala ang isang kahon ng mga granada, tumakbo si Wang sa likod ng pintuan at sinimulang ipasok ang mga ito sa siwang. Mabilis na umihip ang mga bala sa paligid niya, na nagbubuga ng mga ulap ng alikabok. Bumalik ka, sigaw ko. Lumingon si Wang at ngumiti ng malapad sa akin. Pagkatapos ay hinailan niya ang mga pin sa lahat ng granada. Hindi. Isang malakas na pagsabog. Nabasag ang gate sa harap, kasama si Wangle, ngunit nabaligtad din ng pagsabog ang dalawang sasakyan sa harap. Natigilan ako. Ang nakangiting matabang lalaking iyon ay nawala ng ganoon na lang. Huwag kang tumayo lang dyan. Sige lang, barilin mo, sigaw ni Lee, namumula ang mga mata. Pinindot ko ang gatilyo. Ipaghihiganti ko si Wangle, pero napakaraming zombie. Sumugod sila sa butas na binuksan ng pagsabog. Urong papunta sa pagawaan. Lumaban kami habang umaatras. Marami pa ang natamba. Si Zango, para takpan ang pag-atras. Tinamaan siya sa binti. Huwag mo akong alalahanin. Umalis ka, sabi niya. Pero walang umalis sa kanya. Hinawakan siya ng dalawang lalaki at patuloy na tumakbo. Bumalik kami sa pangunahing tower. Hinaranggan namin ang pinto gamit ang lahat ng aming makakaya. Nasaan ang pasukan papunta sa silong? Tanong ko. Nasa likod iyon, sabi ni Chengan, habang nakahawak sa kanyang balikat. Kailangan nating protektahan ang mga tao sa silong. Babantayan ko ang pinto sa likod, sabi ni Lee. Sasama ako sa iyo. Sinundan ko siya kasama ang ilan pa. Pagdating namin sa pinto sa likod, nakita namin ang ilang mga zombie na pilit na pumapasok. Nagpaputok kami. Pagkatapos ng palitan ng putok, pansamantalang naitaboy ang mga zombie, ngunit naubusan na ng bala ang ating mga bala. Ilang bala na ang natitira. Wala pang 100. Mapapahamak tayo. Sa sandaling iyon, pumutok ang walkie-talkie. Si Chengan iyon. Hindi na kayang hawakan ng gate sa harap. Maghanda na para malusutan ang paligid. Malusutan ang paligid papasok sa ano. May mga kalaban sa lahat ng dako sa labas. May sikretong daanan ang silong. Biglang sabi ni Lee. Patungo ito sa kakahuyan sa likod nito. Paano mo nalaman? Nakita ko na ito dati. Mabilis na pinalitan ni Lee ang magazine. Ikaw ang mag-akay sa mga tao mula sa silong sa daanan. Tatalakayin natin.
Hindi ito maaaring mangyari. Mamamatay sila. Mas mabuti na ito kaysa mamatay tayong lahat. Tumingin sa akin si Lee. Tandaan mo ang sinabi mo. Habang may buhay, may pag-asa. Walang oras para makipagtalo. Tumakbo ako pababa sa silong. Si Linyo Lishuan. Sumugod siya at mabilis akong niyakap sa pasilyo. Ang pasilyo. Tama si Lee. May sekretong pasilyo nga ang silong. Sumunod kayong lahat sa akin. Mga matatanda, mga babae, mga bata, mga 15 kami. Napakakipot ng pasilyo, nakayuko lang ang kaya mong lakarin. Dilim, halumigmig, takot. Malakas na putok ng baril at mga pagsabog ang nagmumula sa likuran. Hindi ko alam kung kumusta na sila. Tumakbo kami ng mga 10 minuto. Sa wakas, nakakita kami ng liwanag. Ang labasan ay sa kakahuyan. Takbo, huwag lumingon. Tumakbo kami ng buong bilis sa kakahuyan. Sa likuran namin, sa direksyon ng pabrika, nagliliyab ang kalangitan. Tumakbo kami ng matagal hanggang sa hindi na namin makatakbo. Binilang namin ang mga tauhan, 15 katao. Iyon na lang ang natira sa himpilan, sa mahigit 30 sa amin. At sinali at ang iba pa. Mahinang tanong ni Lin. Umiling ako. Para protektahan tayong lahat. Ano na ang gagawin natin ngayon? Tanong ng isang tao sa akin. Tiningnan ko ang grupong ito ng mga matatanda, babae, at mga bata. Nakaramdam ako ng matinding kaguluhan sa loob. Patay na si Chengan. Patay na si Lee. Patay na rin si Wanli. Ngayon, ako na ang kanilang sandigan. May nakikita akong liwanag doon sa malayo. Totoo nga, may liwanag. Isa itong apoy sa kampo. Mag-ingat kayo. Palihim tayong lumapit. Maraming tao ang nakaupo sa paligid ng apoy sa kampo. Hindi sila mukhang mga zombie. Mga sundalo sila, masayang sabi ng isang tao. Tiyak na nakasuot sila ng uniforme ng militar. Ligtas tayo. Aalis na ako. Pinigilan ako ni Linju. Teka, itinuro niya ang mga armband na suot ng mga lalaking iyon. Hindi ito mga regular na armband ng hukbo. Peke lang ang mga ito. Sa sandaling iyon, isang sundalo ang tumayo at tumungo sa kakahuyan para mag-ihi. Sa tabi ng liwanag ng apoy. Nakikita ko ang kanyang mukha. Isa siyang zombie. Nagpalit na sila ng damit. Naghihintay sila rito, naghihintay na mahulog sa bitag ang mga nakaligtas na tulad natin. Sinenyasan ko ang lahat na umatras, ngunit huli na ang lahat. May tao roon. May isa. Sumigaw ang isang zombie. Tumakbo kami. Tumakbo kaming muli para sa aming mga buhay. May mga yabag na humahabol sa amin mula sa likuran. Bigla, natamba si Linyo. Napilipit niya ang kanyang bukong-bukong habang dala siya. Hindi. Ikaw na ang bahala. Klee, binuhat ko siya sa aking likod at patuloy na tumatakbo, ngunit habang nakasakay siya sa aking likod. Hindi ako mabilis tumakbo. Malapit na nila tayong maabyutan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga ilaw sa harap namin. Totoong mga sasakyang militar ang mga iyon. Nagpaputok ang mabigat na machine gun ng sasakyan. Tumakas ang mga zombie sa takot. Lumabas ang isang opisyal sa kotse. Ayos lang sila. Sa pagkakataong ito, sila ay mga tunay na sundalo. Ang armband, ang gear, ang bearing, lahat ay tunay. Mga nakaligtas, sabi ko, habang hinihingal. Tumango ang opisyal. Bumalik ang lahat sa sasakyan. Dadalhin namin kayo sa isang ligtas na lugar. Isang ligtas na lugar. Mayroon pa ring ligtas na lugar. Mabilis na umalis ang convoy ng militar hanggang sa gabi. Iyakap ko si Linyo. Ang kanyang paa ay namamaga ng husto. Binigyan ito ng doktor ng militar ng simpleng benda at iniksyon ng pangpawala ng sakit. Saan tayo pupunta? Tanong ko sa opisyal. Sa Beijing, sagot ng opisyal. Ang pinakamalaking base ng mga nakaligtas ay naitatag na roon. Beijing. Pagkatapos maglibot, babalik tayo. Ligtas ang Beijing. Medyo ligtas. Mas mabuti man lang kaysa sa ibang mga lugar. Hindi nakapagpapanatag ang sagot na ito. Kumusta ang sitwasyon sa buong bansa? Hindi masyadong maganda, buntong hininga ng opisyal, ngunit sinisikap naming kontrolin ito. Mas mahalaga ang pag-asa kaysa sa katotohanan. Ang convoy ay binubuo ng 3 sasakyang militar. Ang loob ay puno ng mga nakaligtas. Hindi lang kami. Ang ilan ay tahimik na umiiyak, ang iba ay nakatitig sa kawalan. Bawat isa ay may kanya-kanyang kwento. Lahat ay may nawala. Nakatulog si Linyo habang nakasandal sa aking balikat. Pagod na pagod siya. Tiningnan ko ang kanyang natutulog na mukha at nakaramdam ng halo-halong emosyon.
Nitong mga nakaraang araw, napakarami naming pinagdaanan ng magkasama, mula sa pagiging estranghero hanggang sa pagiging umaasa sa isa't isa. Ilang araw lang ang lumipas. Pinisil ng hindi alam ang lahat, pati na ang mga nararamdaman. Malapit na tayo, sabi ng opisyal mula sa bintana. Nakikita ko ang balangkas ng Beijing at mga ilaw, napakaraming ilaw. Iyan ang liwanag ng pag-asa. Huminto ang convoy sa isang checkpoint. Mas mahigpit ang inspection kaysa dati. Bukod sa karaniwang pagsusuri, mayroon ding ilang scanner. Ito ang pinakabagong kagamitan sa pagtukoy, paliwanag ng opisyal. Maaari nitong matukoy ang impeksyon sa panahon ng inkubasyon nito. Matapos makapasa sa inspection, dinala kami sa isang napakalaking complex ng mga gusali. Dati itong Olympic Village, ngayon ito na ang himpilan ng mga nakaligtas. Napakalaki ng base, maraming tao kahit saan, pero maayos naman ang pagkakaayos. May mga sundalong nagpapatrolya, mga manggagawang namamahagi ng mga supply, mga medical post. May mga paaralan, umiiral pa rin ang sibilisasyon. Magparehistro ka muna. Itinuro ng opisyal ang isang gusali. Bibigyan ka ng matutuluyan. Kung may kailangan ka, maaari kang magtanong sa mga manggagawa. Salamat. Walang anuman. Tungkulin natin ang pagprotekta sa mga tao, sabi ng opisyal habang papasok sa gusali. Habang pinagmamasdan ang kanyang pag-urong, pakiramdam ko ay namumugto ang aking mga mata. Matapos masaksihan ang napakaraming kasamaan ng tao, ang pagtitiyaga na iyon ay lalong mahalaga. Mahaba ang pila sa opisina ng pagpapatala. Propesyonal ang mga manggagawa. Lishuan, 28 taong gulang. Nawawalang mga kamag-anak. Binanggit ko ang pangalan ng aking mga magulang, kahit na maliit ang pag-asa. Kung sakali, si Linyo, babae, 26 na taong gulang. Nang si Linyo na ang magsabi, binanggit niya ang pangalan ng kanyang kasintahan. Hindi nagbabago ang ekspresyon ng mukha ng manggagawa. Malinaw na sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Galing sila sa iisang grupo, nagkatinginan kami ni Linyo. 28 taong gulang, nawawala ang mga miyembro ng pamilya. Iniulat ko ang mga pangalan ng aking mga magulang. Bagamat maliit ang pag-asa, sino ang nakakaalam? Si Linyo, babae, 26 na taong gulang. Nang si Linyo na ang mag-usap, sinabi niya ang pangalan ng kanyang kasintahan. Hindi nagbago ang ekspresyon ng trabahador. Malinaw na sanay na sa ganitong sitwasyon. Magkasintahan sila. Nagkatinginan kami ni Linyo. Oo, maaaring italaga ang isang family room. Minarkahan ng empleyado ang kahon sa form. Building B7, Room 512. Narito ang mga susi. Family room. Tahimik naming kinuha ang mga susi. Hindi kalakihan ang kwarto, ngunit napakalinis nito. Mayroon itong 2 kama, isang mesa, at mga pangunahing pangangailangan. Mula sa bintana, natatanaw ko ang gitnang plaza ng base. Mas maganda kaysa sa inaakala ko. Oo, katahimikan. Sabay naming sabi. Ikaw muna ang magsalita. Isa pang katahimikan. Kukuha ako ng tubig. Kinuha ko ang pitchel. Tinawag ako ni Lishuan na Linyo. Ma'am, salamat. Hindi naman kailangan. Hindi lang para sa pagliligtas sa akin. Pinutol niya ako. Para ito sa buong paglalakbay na ito. Salamat sa hindi mo ako iniwan. Bumalik ako. Umupo ako sa tabi niya. Kailangan ko ring magpasalamat sa iyo. Salamat sa pagpaparamdam mo sa akin na buhay sa apokalipsis na ito. Ramdam ko pa rin ang init. Tiningnan niya ako ng may emosyon sa kanyang mga mata na hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay hinalikan niya ako ng napakadahan-dahan, ng napakaikling, parang paru-paro na dumadapo sa isang talulot. Pasensya na, namula siya. Hindi ko tinanggap ang kamay niya. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Sa pagkakataong ito, ako na ang nagkusa. Sa baliw na mundong ito, kailangan nating lahat ng suporta. Kailangan natin ng katiyakan na buhay pa tayo, na nararamdaman pa rin natin ang kagandahan nito. Sa labas, gabi na. Kumikinang na parang mga bituin ang mga ilaw sa base. Sa tingin mo ba ay magiging maayos pa ulit ang mundong ito? Sumandal si Linyu sa aking mga braso at nagtanong. Oo, hinaplos ko ang kanyang buhok. Oo naman, nagsisinungaling ka. Sa pagkakataong ito, totoo na. Hanggat may mga tao, may pag-asa. Hindi siya nagsalita, tumawag lang siya ng pulis. Kinabukasan, nagsimula kami ng bagong buhay. Nagtalaga ang base ng trabaho sa lahat.
Dahil marunong akong magmaneho, itinalaga ako sa transport team. Ipinagpatuloy ni Linyo ang pagtatrabaho sa medical area. Kinaumagahan, sabay kaming pumunta sa mesa. Kahit simpleng lugaw at tinapay lang, ang makaupo sa malinis na mesa at kumain ng normal ay isa ng kaligayahan. Aalis ka ba ngayon? Tanong ni Linwin. Oo, para kumuha ng mga gamit sa paliparan. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala, kinurot ko ang pisngi niya. Magkita tayo mamayang gabi. Hindi madali ang gawain ng transport team, ngunit medyo ligtas naman ito. Mayroon kaming armadong escort. Malinaw din ang ruta. Paminsan-minsan, nakakasalubong namin ang mga nakakalat na nahawahan, ngunit hindi sila nagbabanta. Kadalasan, nakatitig lang ako sa bintana sa sirang lungsod. Ang dating maunlad na lungsod na ito, isang nagtatanim ng mga gulay sa mga bubungan, isang naglilinis ng mga kalye, isang nagkukumpuni ng mga linya ng kuryente. Ang katatagan ng tao ay higit pa sa anumang imahinasyon. Pagbalik sa base ng gabing iyon, nakapaghanda na si Linjo ng hapunan. Gamit ang mga nakarasyong sangkap mula sa base, gumawa siya ng pansit na may itlog at kamatis. Napakasimpleng pansit, ngunit ang pagkain ng mga ito ay pumuno sa akin ng kaligayahan na nagpapaiyak sa akin. Masarap, nagsisinungaling ka. Hindi ako naglagay ng asin. Noon ko lang napagtanto na wala pala talaga itong gaanong lasa. Nagkatinginan kami at nagngitian. Kahit sa apocalypse ay nakakangiti pa rin kami ng ganyan. Ang ganda. Lumipas ang mga araw. Ang base ay lalong naging kumpleto. Mayroon kaming mga generator, mga sistema ng paglilinis ng tubig, mga sakahan. Mayroon pang ang paaralan. Bumalik sa paaralan ang mga bata, kahit na mapanganib pa rin ang mundo sa labas. Unti-unting bumabalik sa normal ang buhay sa loob ng mga pader. Isang araw, dumating ang magandang balita sa radyo. Nakabuo na ang mga siyentipiko ng isang antibody at nagsasagawa na ng mga klinikal na pagsubok. Sumabog ang buong base sa labis na tuwa. Nagyakapan at umiyak ang mga tao. Alam ng lahat ang ibig sabihin ng antibody. Nangangahulugan ito ng simula ng kontra-atake, nangangahulugan ito na maaari talaga tayong mabuhay. Nang gabing iyon, nag-organisa ang base ng isang maliit na pagdiriwang, isang siga. Sumasayaw ang Linyo. Sandali na nakalimutan ng mga tao ang kanilang sakit. Tumawa ng malakas. Sumayaw kami. Inabot ko ang kamay ni Linyo. Hindi ako marunong sumayaw. Ako rin. Umuugoy kami ng alanganin, natatapakan ang mga daliri ng paa ng isa't isa. Ako rin. Umuugoy kami ng alanganin, natatapakan ang mga daliri ng paa ng isa't isa. Pero ano nga ba ang mahalaga? Sa tabi ng apoy sa kampo ng apokalipsis, ang makasayaw kasama ang iyong minamahal ang siyang pinakamalaking kaligayahan. Lishwan. Hoy, mahal kita. Natigilan ako. Ito ang unang pagkakataon na nasabi ko ang tatlong salitang iyon. Mahal din kita. Sa gitna ng hiyawan ng karamihan, naghalikan kami. Puno ng lasa ng disinfectant ang aming mga bibig, ngunit iyon ang lasa ng buhay. Ito ang lasa ng pag-asa. Pagkalipas ng 6 na buwan, matagumpay na nabuo ang antibody. Nagsimula ang malawakang pagbabakuna. Ang bilang ng mga nahawa ang tao ay lubhang nabawasan. Sinimulan ng hukbo na bawiin ang teritoryo. Ang mga lungsod ay nilinis at muling itinayo. Sa radyo, may magandang balita araw-araw. Ang base ng Shanghai ay naitatag. Naibalik ang komunikasyon sa Guangzhou. Muling nagbukas ang Chengdu Airport. Unti-unting bumabawi ang mundo. Bagamat malayo pa ang lalakbayin, bagamat maraming kahirapan, kahit papaano ay natano namin ang liwanag sa dulo ng tunnel. Pagkalipas ng 1 taon, ikinasal kami ni Linyo sa maliit na simbahan sa base. Walang marangyang damit pangkasal, walang marangyang piging, mga simpleng panata at taos-pusong pagpapala lamang. Sa kasaganaan at kahirapan, sa kalusugan at karamdaman, mamahalin at paprotektahan kita hanggang sa paghiwalayin tayo ng kamatayan. Habang binibigkas ko ang mga panatang ito, naalala ko ang bawat sandali ng paglalakbay na ito. Ang pagtatagpo sa subway, ang pag-asa noong pagtakas, ang pag-ibig sa base, ang apokalipsis ay hindi naghiwalay sa atin, sa kabaligtaran, ito ang nagpahalaga sa atin sa isa't isa. Makakapagpahinga ka ng maluwag. Sa gitna ng palakpakan ng lahat, hinalikan ko ang aking asawa. Sa pagkakataong ito ay wala ng lasa ng disinfectant, tanging lasa ng kaligayahan lamang. Pagkatapos ng kasal, bumalik kami sa aming maliit na cabin. Isang mapa ang idinikit sa dingding. Minarkahan nito ang mga lugar na gusto naming bisitahin.
Kapag ang mundo ay ganap ng nakabawi, maglakbay tayo, sabi ko. Sabi ni Linyo, sige, kahit saan. Gusto kong makita ang dagat. Pagkatapos, tingnan natin ang dagat. Sa labas ng bintana, papalubog na ang araw. Pero hindi pa iyon ang huling paglubog ng araw. Paglubog ng araw bago ang isang bagong araw. Hinawakan ko ang kamay ni Linyo at tumingin sa bintana sa mga kalye sa base. May mga taong papalapit at paalis, ang ilan ay nagkukwentuhan, ang iba ay naglalakad. May isang taong naglalakad kasama ang kanilang aso na parang hindi nangyari ang apokalipsis, pero alam naming lahat ang nangyari. Ang mga nawawalang tao, ang mga nakakatakot na alaala, ang mga sandali ng kawalan ng pag-asa, lahat ng mga ito ay talagang umiral. Dahil nga dumaan tayo sa kadiliman, mas pinahahalagahan natin ang liwanag. Dahil nga malapit na tayo sa kamatayan, mas minamahal natin ang buhay. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Linyo. Ano ang maganda sa buhay? Sabi ko. Ngumiti siya. Oo, masarap mabuhay. Dumating ang gabi. Nagsindi ang mga ilaw sa base. Sa bagong mundong ito, patuloy tayong mamumuhay ng may pag-asa, ng may pagmamahal magpakailanman.